Naririnig ni Brian ang mga hiyawan ng mga tao sa loob ng bar. Malabo na rin ang paningin niya dahil sa natamong saksak kanina. Meron kasing isang gang ang pumasok sa loob at nakipagrambulan doon kung kaya't marami ang nadamay na civilian. Isa na siya doon, nakatamo siya ng saksak sa tagiliran, pati na sa kanyang tiyan kung kaya't hirap ni hirap siyang huminga. Marami na ring nawalang dugo sa kanyang katawan at walang may nangahas na tumulong sa kanya. Akala nga niya ay katapusan na niya, ngunit may isang babaeng bigla na lamang nagpakita sa kanyang harapan. Kita niya ang pagliwanag ng kanyang kapaligiran habang ang babae ay seryosong nakatingin sa kanya. Nakasuot to ng puting coat, nakalugay ang mahaba nitong buhok at ang kutis nito ay sobrang kinis at puti. Para itong isang anghel na bumaba sa lupa para iligtas siya. "Don't panic, I am a doctor, I will save you." Hinawakan nitong kanyang kamay na para bang sinasabi nitong ligtas na siya sa mga oras na yon. At hindi nga nabigo ang babae, niligtas siya nito sa bingit ng kamatayan. Yun ang hindi niya nakakalimutang alaala sa tanang buhay niya na hanggang ngayon ay pinapahalagahan niya talaga. Maya-maya lamang ay nagpakawala siya ng matinding sigaw dahil sumakit ang kanyang tuhod. Doon lamang siya bumalik sa kanyang wisyo. Kitang-kita niya si Sinaya na pinisil ang kanyang tuhod. Meron tong suot-suot na puting gloves. Napangisi ang babae habang malamig na nakatingin sa kanya. Nawalan pala siya ng ulirat dahil hindi niya na nakayanan ng sakit sa pambubugbog at pangmartilyo ng tuhod niya. "Magaling, isa ka ng baldadong tao at imposible nang makalakad ka pa. Durug-durug na rin ang buto mo sa iyong dalawang paa kung kaya't mahirap nitong pagalingin." Ngumisi si Sinaya sa kanya saka napatayo. "Miracle," bulong niya habang naiyak na nakatitig sa mukha ng babae. Ang babaeng minahal niya ng sobra-sobra. How could you?" Wala nang salitang lumalabas sa kanyang bibig dahil hindi siya makapaniwalang gagawin to ng babae sa kanya. Sana'y pinatay niya na lang siya nito kaysa maging baldado siya habang buhay. Walang mag-aalaga sa kanya dahil wala naman siyang kapamilya. Yung mga magulang ni Kendrix Ford ay pinatay niya na rin kaagad para makuha ang insurance ng mag-asawa. Sigurado rin siyang sa kulungan ng bagsak niya dahil sa kanyang ginawa. Akala niya isasagipin pa rin siya ng babae ngunit sino nga bang niloloko niya? Ang marinig na hindi na siya makakalakad muli ay paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Napasigaw siya dahil sa sobrang sakit ng igalaw na sana niya. Ang kanyang mga hita. Doon niya nakumpirma na lasog na talagang dalawang hita niya. "Miracle, bakit mo nagawa sa akin to? Bakit?" Sumigaw si Brian habang umiiyak. Kitang-kita niyang malamig na ekspresyon ng babae habang nababalutan ng pagkamuhi ang mga mata nito. "Bakit? Sino ka ba? Sinaktan mong mahal ko sa buhay kaya deserve mo yan. Yan ang napala mo sa mga kawalang hiya ang ginawa mo sa akin at sa asawa ko." Naistatwa lamang si Brian dahil sa sinabi ni Sinaya. Hindi niya matanggap ang ginawa ng babae sa kanya. Bumuhos ang luha niya. Habang nanginginig ang kanyang bibig, sumasakit na rin ang kanyang katawan at hirap na hirap din siyang huminga. Subalit alam niyang hindi papayag si Sinaya na mamatay siya. Gagawin itong lahat upang maghirap siya habang buhay. Ilang minuto ang lumipas ay lumapit si Sinaya kay Alexander na ngayon ay ginagamot sa gilid. "Ikaw nang bahala sa lalaking yan. Wag na wag mong hayaang mamatay at makawala. Ibibigay ko rin sa yung ebidensya na kuha ko sa kanya. Pakibalik na rin siya sa United States because he is wanted there. Pinatay nitong mga magulang ni Kendrix Ford para makuha ang insurance ng mag-asawa. Pwede mo bang gawin yon, ha, Mr. Monte Carlo?" Kalmadong sabi ni Sinaya sa lalaki. Dahil sa sobrang saya ng lalaki, mabilis itong napatango. Masaya si Alexander dahil kahit papano humingi ng tulong ang pinsan niya. Alam niyang simula na yun ang pagmamalapit niya sa babae. "Idispatcha mo na yung walang kwentang lalaking yan. Ang gusto ko makulong siya sa napakagulo at komplikadong kulungan sa US. Tiyakin mo hindi na siya makakalaya pa. Ayaw ko nang makitang pilay na lalaking yan at sobrang nandidiri ako kapag naiisip kong pareho kami ng nilalanghap na hangin. Hanggat maari dapat na mawala na siya sa buhay namin ng asawa ko. Makakaasa ba ako sa iyo, Mr. Monte Carlo?" Patuloy pa ni Sinaya nang marinig ang sinabi ni Sinaya kay Brian ay hindi maiwasang lalaking sumikip ang puso nito.
Sinabihan siya ng mahal niya na isang walang kwentang lalaki at isang baldado pa. Napakagat ng labi si Brian dahil sa sobrang sakit na nararamdaman. Hindi naman mahirap ang ipinapagawa mo sa akin, Sinaya. Ako nang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Marami akong koneksyon sa bansang iyon. Kaya madali lamang sa akin ang lahat ng ito. Napatango si Sinaya sa kakaagad na tumalikod. Maya-may napahinto ang babae sa lumingon ulit kay Alexander sa ngumisi. Nakabawi na ako sa lahat ng ginawa niya sa pamilya ko. Iiwan ko na sa iyo ang walang kwentang lalaking yan. Salamat sa tulong mo, pati na rin sa pagsagip mo sa amin ng magiging anak ko. Get well soon. Sinulya pa ni Sinaya ang sugat na natamo ni Alexander kanina. Sa katunayan, sobrang na-appreciate ni Sinaya ang pagsagip na lalaki sa kanya. Matapos na umalis ang babae sa silid ay kagad na sinundan siya ng mga bodyguards. Kasama doon si Mr. Taylor. Sa kabilang banda, nawala ngiti sa labi ni Alexander at napalitan ng mukha nito ng seryoso at malamig na ekspresyon. Sumulyap siya sa naghihingalong si Brian. Isang dosenang tauhan niya ang pumasok sa loob ng silid at yumuko sa kanya upang magbigay galang. Alam niyo nang gagawin sa kanya. Opo, boss. Sabay-sabay na sigaw ng tauhan niya sa kalumapit sa kaawa-awang lalaki na sa gilid niya. Hindi na maigalaw pa ni Brian ang katawan. Hindi na rin ito makatayo dahil siya lasog-lasog nitong mga hita. Walang nagawa si Brian kung hindi ang salubungin na lamang ang malakas sa suntok ng mga kalalakihang nakapaligid. Kinuha ni Alexander ang sigarilyo sa kanyang bulsa at sinindihan yon. Sandaling humithit siya sa umuusok na sigarilyo sa ngumisi. Talagang nag-e-enjoy siyang panoorin ang nangyayari. Para bang musika sa kanyang pandinig ang sigaw ni Brian Abone dahil sa sobrang sakit. Maya-maya lamang ay nagsalita siya. Detoner. Lahat ng tauhan niya ay nagsitigil at pabugbog sa malaking at nagsigilid. Nang makita niyang mukha ni Brian ay napuno na ito ng dugo. Lasog na rin ang mukha nito at hindi na makilala. Ang salamin din nitong suot-suot ay nabasag. Kung kaya't ang mga bubog nito ay pumasok sa isang mata ng lalaki at pati na rin sa ibaba ng mata nito. Deserve mo yan. Kung hindi lang kami sa akin ng pabor ang aking pinsang idala siya sa kulungan sa US, ay talaga ngayon palang mamamatay ka na sa bugbog. Napaubo ng dugo si Brian at gustong magsalita. Napahawak to sa tiyan na sa tingin niyang baka lasog-lasog na rin ang internal organs ng lalaki. Sorry boss, sorry, hirap na sabi ni Brian sa lalaki. Ang problema ni Sinaya tungkol kay Brian Abone ay naresolba na. So, anong susunod? Sasabihin na ba niyang nangyari kay Kit Joaquin? Ang tungkol sa aksidente nito, napahinga ng malalim si Sinaya habang pagod na naglakad palabas ng Star Hotel Restaurant. Naputo lamang ang malalim na isip ni Sinaya nang sandaling tumawag si Sky sa kanya. Sky, what is wrong? Tanong niya sa lalaki sa kabilang linya. Hello, is this Sinaya? Kaibigan po ba kayo ng lalaking na aksidente? Nandito po siya sa St. Luke Hospital at hinahanap ka po niya. Pinutol ni Sinayang sasabihin sana ng tao sa kabilang telepono sa nagsalita. Sige, papunta na ako ngayon din. Dali-dali namang lumabas sa restaurant si Sinaya at nang makalabas ay sinalubong siya ni Butler James. Mukhang nagmamadali ata kayo, madam. Saan kayo pupunta? May problema ba? Tanong ng isang tauhan. Hingal na hingal din dahil siya pagsunod sa kanya. May problema ba, madam? Gusto niyo bang tawagan ko si Young Master? Sabi naman ni Butler James ngunit umiling lamang si Sinaya. Halatang-halatang pag-alala sa mukha ng dalaga. Kailangan kong pumunta sa St. Luke Hospital. Naaksidente kasi ang kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, Butler James. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Joaquin mamaya. Let's go. Papasok na sana sa Sinaya sa loob ng kotse ngunit tinarangan siya ni Mr. Taylor. Napakunot ng noo sa Sinaya sa kanapalingon sa matangkad na lalaki. Madam, ang utos sa amin ni boss ay kapag natapos ang problema, ay kaagad ka namin idediretso sa bahay niyo. Hindi rin kayo pwedeng umalis nang walang kasama, seryosong sabi ni Mr. Taylor sa kanya. Sa katunayan ayaw talagang paalisin ni Mr. Taylor ang madam nila dahil yun ang tugon ng boss nila. Sobrang iniingatan ng boss nila ang asawa na ito kung kaya't napailing ang lalaki. Isa pa, buntis pa ito. Alam na lalaki na kailangan na nito ng sapat na pahinga. Mr. Taylor, pupunta ako sa St. Luke Hospital at kailangan ako ng kaibigan ko. Please, you can tell us if you want. I really need to go there. Malakas na hinawi ni Sinayang malaking lalaking nasa harapan at agad na pumasok sa kotse. Butler James, let's go. Mabilis namang pumasok si Butler James sa loob ng kotse at pinaandar ito.
Walang nagawa si Mr. Taylor kung hindi ang titigan na lang ang kotseng paalis sa restaurant. Napahinga siya ng malalim dahil doon. Hinayaan na lang niya si Madam sa gusto nito dahil takot siya na baka magalit to sa kanya kapag malaman ng boss niya na ginalit niya ay katakot-takot na bugbog ang aabutin niya. Napakamot sa ulo si Mr. Taylor sa kanapailing. So paano yan boss? Anong sasabihin natin kay Boss Joaquin? Tanong ng mga kalalakihan. Sundan niyo na lang ang coaching yun papunta sa St. Luke Hospital. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Boss Joaquin sa nangyari. Nang makaalis sa mga kotse, ay agad na kinuha ni Mr. Taylor ang telepono at tinawagan ng amo niyang si Joaquin na kasalukuyang sa meeting. Hello, anong balita? Kalmadong tanong ng amo niya sa kanya. Hinilot ni Mr. Taylor ang kanyang noo dahil bigla itong sumakit. Huminga siya ng malalim at napatikhim. Naresolba na po namin ang tungkol kay Kendricks Ford. Humingi rin ng pabor si Madam kay Mr. Montecarlo na ibigay sa pulisya ng US ang ebidensyang hawak-hawak niya at doon ikulong ang lalaki. Ngayon ay kasalukuyang lasog-lasog na po ang mga hitan ng lalaki at hindi na tumuling makakatayo pa habang buhay. Kasalukuyang nasa mga kamay na ni Mr. Montecarlo si Kendricks Ford. Pinaubayan ni Madam ang lalaki sa kanya. Tumango si Joaquin nang marinig ang nangyari. Napahinga ng maluwag ang lalaki. Naalala niya kung paano ilang beses na isinugod ang kanyang asawa sa ospital nang dahil sa lalaking yun. Gusto sana niyang puntahan si Kendricks. Siguro kapag nakauwi ng kanyang asawa sa mansyon nila. Nasaan na ngayon ang madam ninyo? Nakauwi na ba siya? Tanong ni Joaquin kay Mr. Taylor. Dahil doon binundol ng kaba si Mr. Taylor na paubo siya sa kamagalang na nagsalita. Si Madam. Si Madam ay kakaalis lamang sa restaurant. Matapos na makatanggap ng tawag ay kagatong pumunta sa St. Luke Hospital. Naaksidente daw ang kaibigan niya si Mr. Sky. Gusto ko sana siyang pigilan ngunit nagpumilit pong Madam. Ayaw ko naman pong galitin siya. Pasensya na boss. Nang marinig ang sinabi ni Mr. Taylor ay humigpit ang hawak ni Joaquin sa hawak nitong phone. Hindi niya namalayang nalukot na palang hawak-hawak niyang papel kanina pa. Si Sky. Si Sky na naman? Ilang beses na ba niyang narinig ang pangalan ng lalaki mula sa bibig ng kanyang asawa? Isang tawag lang nito ay kaagad na natataranta si Sinay at madaling kunin sa kanya. Huminga ng malalim si Joaquin at kinalma ang sarili. Normal lang naman ang reaksyon ng asawa niya dahil na aksidente ang lalaki, hindi ba? Normal lang na mag-alala si Sinaya sa isang kaibigan. Tama, yan na lang ang paniniwalaan niya. Sige Mr. Taylor, salamat sa impormasyon. Agad na pinatay ni Joaquin ang tawag at dali-daling itinigil ang meeting. Napakunot naman ang noo ni Jared sa ginawa ng amo. Jared, may pupuntahan tayo. Sumama ka sa akin. Pinaandar ni Joaquin ang wheelchair niya at lumabas sa conference room. Niwala man lang paalam sa mga empleyadong nandoon sa silid. Nandidilim ang mga mata ni Joaquin habang nasa biyahe papunta sa St. Luke Hospital. Susunduin niyang asawa niya kahit na anong mangyari. Napakatigas ng ulo. Pinayagan na nga niyang hindi siya sumama sa pagpunta nito sa restaurant tapos ngayon na naman ay pumunta ito sa St. Luke Hospital. Hindi na ba nito naisip ang kalagayan? Buntis ang asawa niya at alam niyang pagod pa ito. Hindi niya talaga maintindihan ang kakulitan at katigasan ng ulo ng asawa niya. Gusto niyang pagalitan at pagsabihan ito ngunit paano? Hindi niya kayang magalit sa asawa niya. Isang lambing lamang nito, lusaw na kaagad ang galit at inis niya. Dok, kamusta pong pasyente? Nag-aalalang tanong ni Sinaya na makalabas ang doktor sa emergency room kung saan si Sky. Ang pasyente nagkaroon ng mga sugat sa kanyang braso, pati na sa kanyang mga hita. Fortunately, hindi naman seryoso ang mga sugat ng pasyente. Napahinga ng maluwag si Sinaya dahil sa sinabi ng doktor. Ngunit ang main injury nito ay sa ulo. May mga basag na mga bubog sa insidente kung kaya't maraming bubog na tumusok sa kanyang ulo. Ang sitwasyon niya ngayon ay napaka-risky. Ikaw po ba si Dr. Miracle? Pwede niyo po ba kaming tulungan dito? Wala pa kasi ang aming surgeon kung kaya't mahirapan kaming gamutin ng pasyente. Ang surgeon namin ay saktong naka-admit ngayon because of fatigue kung kaya't wala pang papalit sa kanya. Paliwanag ng doktor kung kaya't napahilamos si Sinaya dahil dito. Hindi niya inasyang matapos marisolba ang kanyang problema ay another problem na naman ang kakaharapin niya. Gaano kaseryosong nangyari at saan pumasok ang bubog? Ilang inches ang lalim nito. Kumustang pasyente? May mali pa ba to? Sunod-sunod na tanong ni Sinaya sa doktor. Inayos ng doktor ang salamin. Tinignan na may paghanga si Sinaya. Ang bubog ay pumasok sa kanang bahaging ulo ng pasyente. Matapos sa suriin ng sugat, sigurado akong 3 hanggang 4 na pulgada ang lalim nito.
May slight bleeding din sa utak nito ngunit walang sign ng hematoma. Ang pasyente ay currently in coma pero nakakapag-response pa rin sa sakit at normal na rin ang vital signs nito. Pero hindi tayo makakasiguro kung hanggang kailan yon. Kanina naging mataas din ang blood pressure nito at heart rate. Mabuti na lang at naging normal ito kalaunan. Napatango si Sinaya nang maintindihan ang sinabi ng doktor. Okay, I'll perform the surgery. Alam kong gagawin sa pasyente. Sana'y suportahan niyo ako dito, Dr. Santos. Tumango si Dr. Santos. It's a pleasure to finally meet the legendary doctor in the world. We will help you save this patient. Papasok na sana sila sa loob ng operating room para simulan ang surgery ni Sky ay merong isang babaeng hangos na hinawakan siya sa balikat kung kaya't napatigil sa paglalakas sa Sinaya. Dok, kamusta pong pasyente? Nag-aalalang tanong ng babae sa kanya. Napakunot ang noon ni Sinaya na makitang hindi pamilyar na babae sa harapan niya. Kaibigan po ko ng pasyente. Si Sky po, kamusta na po siya? Kitang-kita ni Sinayang naiiyak na ekspresyon ng dalaga. Isang tingin niya lang ay alam niya ng mahalagang kaibigan niya si Sky sa babaeng to. Hinawakan ni Sinayang balikat ng dalaga sa kanginitian to. Don't worry, magiging okay din ang lagay ni Sky. Gagawin kong lahat para mapagaling ang kaibigan mo. Tinikom ng mariin ng dalaga ang labi hanggang sa tumango-tango ito. Dok, may tiwala po ako sa inyo. Please po, pagalingin niyo po ang kaibigan kong si Sky. Agad na umalis ang dalawang doktor doon at pumasok sa operating room kung nasaan si Sky. Ilang minuto lang ang nakalipas ay umilaw ang sign na surgery in process. Sa itaas ng pintuan ng operating room, nangahulugang nagsimula ng operasyon. Nang makita ni Sinaya si Sky na nakarati sa kama, ay sumikip ang kanyang puso. Talagang nasasaktan siya sa sitwasyon ng kaibigan niya. Ngunit hindi dapat siya magpapadala sa emosyon dahil makakaapekto lamang yun sa gagawin niya. Huminga ng malalim si Sinaya at kinalma ang sarili. Dahan-dahan niyang kinuha ang scalpel. Sa tulong ng mga nurse ay maingat niyang hiniwa ang anit ni Sky. Nang makita ni Sinaya ang mga bubog sa ulo ni Sky, kagad nitong kinuha at dahan-dahan. Nakakunot ang noon ni Sinaya habang ginagawa ito. Ang kanyang kilos ay kalmado at maingat. Ayaw niya magkamali dahil isang pagkakamali ay mas magiging kritikal ang pasyente. Ilang minuto rin ang nakalipas. Tanging tunog lamang ng mga kagamitan at normal na paghangos ni Sky ang maririnig sa buong silid. Hanggang sa lahat ng bubog ay tagumpay niyang naalis sa ulo ng pasyente. Maingat din ginamot ni Sinayang sugat nito at inayos ang napinsalang tissue sa utak ng binata. Sa wakas, natigil na rin ang pagdurugo sa loob ng ulo nito hanggang sa natapos ng huling pagtahi upang maisarang hiniwa niya kanina. Napahinga ng maluwag si Sinaya, napainat at napahawak sa kanyang balakang na kanina pa'y nangangalay. Dr. Miracle, okay lang ba kayo? Tanong ni Dr. Santos habang inalalayan siya. Okay lang ako. Salamat sa pag-a-assist sa akin. Okay ang pasyente. Nang matapos sasabihin niyo ni kagad nang umalis si Sinaya sa operating room. Nang makalabas siya ay nandun pa rin ang babae kanina. Umiiyak pa rin ito at nang makita siya nito ay kagad tong tumayo at nilapitan siya. Kamusta pong pasyente, doktora? Hinawakan ulit ni Sinayang balikat ng dalaga at tinapik-tapik yun. Okay na si Sky, huwag kang mag-alala. Ilang araw lang at pahinga niyang gigising na to ulit. Maraming salamat, doktora. Maraming salamat. Napangiti na lang si Sinaya at napahinga ng maluwag. Hindi niya mapigilang maupo sa upuan dahil sa sobrang pagod. Talagang nalalanta ng kanyang katawan at kailangan na niyang magpahinga. Ilang minuto lang nang makalipas ay pumasok na si Butler James sa loob. Madam, kamusta pong kaibigan niyo? Tanong na matanda sa kanya. Okay na siya, Butler James. Pwede na tayong umuwi at magpahinga at baka hinahanap na ako ng asawa. Ang young master ay on the way na papunta rito. Nalaman niya kasing pumunta ka dito sa ospital upang tignan ang lagay ni Mr. Sky. Papunta raw siya dito para sunduin ka. Kumunot ang noon ni Sinaya dahil sa sinabi ni Butler James. Hindi pa't meron itong meeting at mamaya pang uwi nito. Maya-may napatango na lang si Sinaya sa ngumiti. Ang asawa kong yon, palagi niya akong sinusundo kahit saan. Napangiti si Butler James sa sinabi ng amo. Nag-alala lamang po ang iyong young master, madam. Buntis pa naman din kayo. Sana'y maintindihan niyo siya. Niintindihan ko, Butler James. Habang nasa biyahe si Joaquin, hindi siya mapakali. Marami siyang naisip na hindi maganda kung kaya't agad siyang nagsalita. Jared, pakibilisan ng pagdadrive. Kailangan niyang makita ang kanyang asawa para mawala ito at masasamang naiisip niya.
Ayaw niyang maisip ang lahat ng ito at ayaw na ring maramdaman ng matinding selos. Napakuyom ng kamao si Joaquin saka napapailing. Naalala niya sinabi ni Sinay sa kanya na kapag okay ng lahat ay may sasabihin itong importante sa kanya. Hindi kaya aaminin na ito na mas mahal nito ang lalaking yun kaysa sa kanya? Na mas mahal nito ang first love nito kaysa sa kanya? Iiwan na ba siya nito? Subalit hindi naman siya papayag dahil kasal sila at may anak na sila. Kung yun ang gusto ni Sinay talagang hindi siya papayag doon. Hindi niya mapigilang mag-alala. Kailangan niyang makapunta kaagad sa St. Luke Hospital ngayon din. Pakibilisan ng pagmamaneho, Jared, niritang sabi ni Joaquin kung kaya't napatangong lalaki. Opo, boss. Nang tapakan ni Jared ang accelerator ay yun din ang hindi inasahang pagkakataon. May isang kotse sa isang intersection ang dali-daling umarurot sa kanila. Jared, watch out! Sigaw ni Joaquin kung kaya't dali-dali namang lumiko si Jared hanggang sa hindi nila namalayang nabangga pala nilang isang posting sa gilid. Si Joaquin nasa likod ng sasakyan nakaupoy na untog sa bintana habang si Jared na may nawalan ng malay. Puno ng bubog ang mukha pati ng katawan. Rinig na rinig ni Joaquin ang alingaw-ngaw sa paligid niya pati na rin ang hiyawan ng mga taong nakakita sa aksidente. Malabong-malabo ng kanyang paningin kung kaya't hindi na niya masyadong makita pang nasa paligid. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang asawa at anak. Paulit-ulit niyang binibigkas ang pangalan ni Sinaya sa kanyang isipan dahil hirap na rin siyang magsalita. Alis kayo dyan. Alis kayo. I'm a doctor. May narinig siyang sigaw at napakapamilyar ng boses na yon. Kumunit ang kanyang noo. Nananaginip ba siya? Nasa kalangitan na ba siya? Bakit narinig niya ang boses ng isang patay? Rinig niyang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Mister, let me check you. Huwag kang matakot. Doktor ako. Humugot siya ng lakas upang mas makitang malinaw ang babaeng nasa harapan niya. Sobrang pamilyar ang talagang boses nito. Nang maka-adjust siya at nagkaroon ng sinag ng ilaw ang mukha ng babae, ay kaagad na nalaki ang kanyang mga mata. Bianca? Buhay ka? Bianca, ikaw ba yan? I'm in a heaven? Sunod-sunod niyang tanong sa babae. Sandaling kumunot ang noon ng babaeng doktor saka napailing. The patient is hallucinating. Mukhang seryosong pagkakatama ng ulo nito sa bintana. I need an ambulance now. Please call 911. Sigaw ng babae sa kaagad na umalis sa harapan niya. Pilit niyang inaabot ang kamay niyang babae ngunit wala siyang lakas para gawin yan. Bianca! Sigaw niya sa kanyang isipan saka unti-unting bumalot ang kadiliman sa kanyang paligid at nawalan siya ng malay. Sa St. Luke's Hospital kung saan nandun si Sinaya at naghihintay sa kanyang asawang si Joaquin. Kasalukuyan siya nagpapahinga kasama niya si Butler James na nasa gilid. Himas-himas niyang kanyang tiyan na naumbok na habang nakangiti. Alam mo ba, meron daw aksidenteng nangyari malapit dito. Ang pagkakaalam ko isang sikat na negosyante daw ang nasa loob ng kotse at nawalan ng malay. Kawawa naman, malala raw ang natamo nito. Malakas sasabi ng isang nurse kung kahit na rinig yun ni Sinaya. Oh my God, kaka-admit lang kanina ng negosyanteng yun. Ang alam ko si Mr. Kit Joaquin Anderson daw yun. Hindi ba't baldadong poging negosyanteng yun? Crush na crush ko nga siya eh. Pero kawawa nga lagay niya kanina. Unconscious nga ito pagdating sa ospital. Sana maging okay na siya. Nakakaawa naman. Nawalang ngiti ni Sinaya na marinig ang pangalan ng kanyang asawa. Binundol siya ng kaba nang marinig ang nangyari sa asawa. Nanginginig na rin ang kanyang kamay sa kadahan-dahang napalingon sa mga nurse na nag-uusap. Mabilis siyang nilapitan ng mga to saka nagtanong. Saan daw na-admit si Mr. Anderson? Tama bang narinig ko? Si Kit Joaquin yun. Sigurado ba kayo? Nanginginig na tanong ni Sinaya sa mga dalaga. Kaagad namang nagsitanguan ng mga nurse. Opo, si Mr. Kit Joaquin nga yung kasamang assistant nitong si Jared. Kumakalat na rin ang aksidente sa social media. Kahit tignan niyo pa. Kinuha ni Sinaya ang telepono ng nurse sa katinignan ng balita. Napatulala na lamang siya ng mabasang headline ng news. Kaagad niyang binalik ang telepono sa kanatarantang hinanap ang silid kung saan na-admit si Joaquin. Oh God! Oh God! Sigaw niya habang nanakbo sa pasilyo. Rinig niyang pagtawag ni Butler James subalit hindi niya man lang ito pinansin. Mabilis siyang pumunta sa nurse desk at nagtanong. Saang silid naka-admit si Mr. Kit Joaquin Anderson at ang assistant nitong si Jared? I am Sinaya Anderson, asawa ko ng pasyente. Nang marinig na asawa siya ni Kit Joaquin na hindi na nag-atubiling ibinigay ng nurse ng silid sa kanyang asawa. Wala namang sinayang na oras si Sinaya. Dali-dali siyang pumunta sa silid ng asawa. Sobrang kinakabahan siya at para bang gusto nang kumawala ng puso niya sa labas. Hindi na rin niya mapigilan na mapahikbi. Dahil sa nangyari, hindi siya makapaniwalang na aksidente ang kanyang asawa.
Kailan ba siya mawawalan ng problemang kakaharapin? Nakakainis ng buhay niya. Parang lahat na lang nakamalasan sa mundo ay nakuha na niya. Oh God, Habi! Sambit niya sa sarili habang tumatakbo upang hanapin ang silid ng asawa. Nang makarating siya sa numerong, ibinigay ng nurse sa kanya ay napahinga siya ng malalim. Nagatubili siyang buksan ng pinto. Sobrang natatakot siya na makita ang kalagayan ng asawa niya. Ngunit nag-ipon siya ng lakas upang ipihit ang seradura ng pinto. Nang mabuksan niya ay ang una niyang narinig ay ang tawanan sa silid. Napakunot siya ng noo dahil doon. Hindi naman siya nagkamali ng silid, hindi ba? Binalik niya ang paningin sa number ng pinto, tama naman. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob, napaawang ang labi niya nang makitang asawa. Nagsimulang tumulong luha niya nang makitang okay lang ito. May bendang ulo nito ngunit nakikita niyang tumatawan ito kasamang isang babae. Sinong babaeng yun? Sandaling kumunot ang noo ni Sinaya. Habi? Tawag niya sa asawa kung kaya't nawalang tawa nang narinig niya sa loob ng silid. Dahan-dahan siyang nilingon ni si Joaquin. Imbis na tuwang nakikita sa mga mata nito'y seryosong-seryoso lamang siyang tinignan na lalaki. Habi! Sigaw niya at mabilis na niyakap ang asawa. Nakahinga siya ng maluwag nang niyakap din siya nito. Pasensya ka na, Bianca. Dr. Samantha, nais ko na rin magpahinga. Salamat sa tulong mo kanina. Okay na ako, huwag kang mag-alala. Pakitignan na lang muna si Assistant Jared dahil siya ang mas nangailangan ng tulong ngayon. Kalmadong sabi ni Joaquin sa doktor. Kita niyang pagtango ng babae at sinulyapan pa siya nito. Sumilay ang ngiti sa labi ng doktora. Walang anuman yon, Dr. Anderson. Please, have a rest. Kailangan mo yan.